sa Panginoong Diyos, lahat ng sa tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at sinama sa paghahanap kay David sa bundok na mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kanlungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi sila sa bungangan ng kuweba sa tapat ng kanlungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na, bibigay ko sa inyo ang inyong mga kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya inusig ng kanyang budhi, pagkat para niyang nilapastanganan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari sa kanyang hinirang." At pinakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito naman ay nagtindig na at patuloy sa kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong pag-aalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi na sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko sa inyo na hindi iyon totoo. Nang kayo'y nanabi sa bungangan ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama.
Ngunit hindi ako maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, Ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noong kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama, kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit hindi ako maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasing liit ng pulgas. Ang Panginoon humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagtapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, higit kang mabuti kaysa sa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masasamang ginawa ko sa iyo. Ito'y pinutunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagawa ng iyan. Ang pakawalan pa sa kamay na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain kawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngunit, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at matitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, O aking Diyos. Ikaw sana ay mahabag. Sa iyo'y lumalapit upang ako'y maligtas. Pagkat aking nasumpan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kung kailangan. Nagmula sa kalangitan, dininggin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang mahahagis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ko ito ng Diyos sa aking hindi magkakait. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabatnugat, dito naman sa daigdig ay iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa taas ang lubos mong katapatan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawa tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral,
at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges na ang ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga minamahalang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At maligayang pagdating sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Kapag sinabing vocation o pagtawag sa paglilingkod, kaagad-agad ang nagre-register sa isip natin ay kami, tulad mga pari, mga madre, o naglilingkod sa simbahan, mga taong tinawag sa ganitong uri ng paglilingkod. Well, sa isang bahagi, tama naman po. Kaya lamang, meron ding isang katotohanan na ito'y nakabatay sa sakramento ng binyag, yung tinatawag na pangkalahatang tawag sa ating lahat. Na lahat ng binyagan ay may pangunahing bukasyon na dapat tugunin. May pangunahing pagtawag sa atin ang Diyos na inaasahang tutugunin natin sa Kanya. Sapagkat sa bisa ng ating binyag, lahat ng binyagan ay tinatawag tayong lahat, whether pari, madre, o anumang nasa uri ng larangan sa buhay, tayong lahat ay tinatawag sa isang pangunahing bukasyon. Our primordial vocation. Walang iba kundi ang kabanalan. All of us as baptized persons are called to a life of holiness. Kaya ito yung ating bukasyon talaga. Ngayon, anong tawag dun sa amin? Baka ito'y paraan lang ng Diyos. Dito kami tinawag para dito kami mas lalong makatugon doon sa pangunahing bukasyon natin. So, iba't iba yung pamamaraan natin ng pagtugon sa panawagan ng kabanalan, pero tatandaan po natin, we all share in that common vocation, yung tawag sa atin ng Diyos sa buhay kabanalan. At ito'y binibigyang diin ng Katekismo ng Simbahang Katolika. Doon sa bilang 44, CCC number 44, ano yung sinabi po doon? Man is by nature and vocation a religious being. Now, anong ibig sabihin? Simple lang pong ibig sabihin nito, katulad ng binanggit natin kanina. Kapag sinabi nating ang tao ay isang religious being by nature and vocation, ang ibig sabihin nito, tayong lahat. Tayong lahat ng mga tao, tinatawag tayo sa buhay kabanalan. At ito ay panawagan sa isang buhay na laging may ugnayan sa Diyos. Sapagkat, yun nga, sabi nga natin kanina, ito yung pangunahing bukasyon natin bilang mga binyagan. At tinatawag pa rin nila itong the universal call to holiness ng lahat ng tao ay tinatawag upang maging banal, upang mamuhay sa kabanalan. At mababasa natin ito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, mga talata 48. Ano yung sinabi doon? Be perfect as your heavenly Father is perfect. Maging ganap kayo, katulad ng inyong amang nasa langit. Now, we have already established this, na ang bukasyon, hindi lamang basta pala bukasyon sa pagpapari o sa pagmamadre o tawag sa buhay relihiyoso. Dahil generally, we are called to a life of holiness. Ngayon, kung tayo tinatawag ng Diyos sa buhay na ito, kung ito ang ating pangunahing bukasyon at pagtawag ng Diyos, so, God is expecting us to respond to this call. Kasi tinatawag tayo ng Diyos sa buhay kabanalan, so tayo, dapat tayong tumugon sa buhay na ito. At iba't ibang aspeto ng pagtugon. Tumugon kami sa panawagan ng kabanalan sa pagiging pari. Yung iba, pagmamadre. Yung iba, buhay pag-aasawa. At yung iba naman, nananatiling single habang buhay. Sapagkat
Yun yung iba't ibang pamamaraan para makatugon doon sa pangkalahatang tawag, ang panawagan sa buhay kabanalan. Ngayon mga kapatid, sa pagtugon naman natin, katulad ng kung paanong tumugon yung mga apostol na tinawag ni Jesus sa ating ebanghelyo, may dalawang attitude na inaasahan sa atin na dapat meron tayo in responding to the call and vocation na kung saan tinatawag tayo ng Diyos. Ano itong dalawang attitude na ito? The first attitude is the attitude of humility. Bakit humility? Kasi sa totoo lang po, sino ba tayo para tawagin ng Diyos na laging nakaugnay sa Kanya? Sino ba tayo para tawagin ng Diyos para muling laging bumalik sa Kanya? Bakit? Kasi unang-una, tandaan nyo ha, ibinigay sa atin lahat ng Diyos, ibinigay sa tao. Pero what's the response of man? Ang naging tugon ng tao noong una, kasalanan. Nagkasala ang tao. Napaalis sa paraiso. This was the story of creation. Pero mga kapatid, God did not end His relationship with man doon sa pagkakataong iyon. Nagpatuloy ang Diyos na magpadama ng kanyang pagmamahal sa tao. Kaya nga, patuloy at patuloy tayong tinatawag ng Diyos sa isang buhay na may kaugnayan palagi sa Kanya. Patuloy tayong tinatawag ng Diyos pabalik sa Kanya. At kahit nga sa karanasan natin kaya nandyan ang Sacrament of Confession para lagi tayong makabalik sa Kanya kapag tayo'y nagkakasala. Kaya sa ganitong diwa, mahalaga yung response with humility. Kasi sa totoo lang, wala tayong karapatan sa biyaya ng Diyos. Bakit tayo nabibigyan ng biyaya? Dahil mahal tayo ng Diyos. At gusto ng Diyos na tayo laging kapiling niya sa pag-ibig na ito. Kaya sa isang bahagi, dapat nandun palagi yung attitude of humility. Kung tutugon tayo o kapag tumutugon tayo sa paanyaya ng Diyos. Nandun dapat palagi yung kababaan ng loob na hindi atin ang biyayang ito. Pinapaging dapat lamang tayo ng Diyos sa biyayang ito. That's the first attitude. Now, what's the second attitude? The second attitude is this, gratitude. Papasalamat. Again, may kaugnayan dun sa unang attitude, yung humility. Kasi bakit? Muli, hindi atin ang biyayang ito. It is out of God's graciousness na lagi pa rin tayong tinatawag niya pabalik sa Kanya. Kahit na tayo pa ulit-ulit na nagtataksil sa Kanya. Kahit tayo pa ulit-ulit na nagkakasala laban sa Kanya. Because of God's love, because of the eternal love of God for us, nandun ang kanyang biyaya. Laging bukas ang pinto ng langit para sa ating lahat. Laging bukas ang pinto ng puso ng Diyos para sa ating lahat. Kaya in responding to this call, dapat laging may pagpapasalamat. Nang sa gayon, kung tayo din naman yung magbabahagi ng biyaya sa ating kapwa, and then we can be cheerful givers of God's grace. So mga kapatid, ang tawag sa kabanalan ay para sa ating lahat. All of us, as baptized persons, tinatawag tayo palagi ng Diyos na laging nakaugnay sa Kanya. At kahit tayo pa ulit-ulit na lumalayo at nagkakasala sa Kanya, ganun pa rin, hindi nababago ang paanyaya ng Diyos na tayo laging bumalik sa Kanya. At sa huli, sana sa lagi nating pagtugon sa Kanya, tumugon tayo. Dahil hindi nga atin ang biyayang ito, tumugon tayo lagi ng may kababaan ng loob, tumugon tayo palagi ng may pagpapasalamat sa ating puso. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay. Nabuhay
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalomong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan, ang dugo ng Kristo para sa buhay na walang hanggan. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong magkakamtan. Ngunit ako ikaw abang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, puwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din po ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Martes ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 na umaga at ika-5 ng hapon. Kayo po at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Ngayon at ipahayag, kanyang pagkaling at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may tagiliran ng simbahan.